Sa susunod na sandali, kapwa sabay na humingi ng tawad, nang hihinayang na hindi nila nakilala ang lahat ng mga taon na ang nakalilipas. Ang mga dahon ay naaanod ng hangin, pagdaragdag ng isang ugnay ng awkwardness sa kapaligiran. Ito ay hindi na nagpakita sa napagkasundo ang oras para sa kanilang pagkikita. Nang malaman ang pangwakas na katotohanan, hindi nila maiwasang maluha ang luha ng kagalakan. Nakakakita ng dalawang pagkakasundo, ginang. Masaya rin si Rain para sa kanila at nagyusis kung bakit hindi sinabi sa kanila ni Ellison ang katotohanan. Tumugon si Ellison ng may ngiti, ito ay isang simpleng hindi pagkakaunawaan, hindi ba mas mahusay na malutas nila ito mismo? Pagkatapos ng lahat, nababagabag ito sa kanila sa loob ng isang buong 15 taon. Gamit nito, ang dalawa ay lumakad ng kamay pabalik sa Greek City. Pagkalipas ng ilang araw, magkasama silang dumating sa restaurant, kung saan nagpasya si Vernon na ibenta ang kanyang pinakahihintay na halamanan kay Ellison, na bumili nito sa pinakamataas na presyo. Nais ni Vernon na magtayo ng isang bagong bahay, dahil nag-atubili siya ng 15 taon at sa pagkakataong ito ay hindi niya nais na mag-iwan ng anumang panghihinayang. Ngayon kasama ang halamanan, si Ellison ay may tamang lugar upang magtayo ng isang nayon para sa mga dwarfs. Sumang-ayon din si Rurin, dahil hindi niya gusto ang ideya ng mga dwarfs na natutulog sa pugad. Sa sandaling iyon, nais niyang anyayahan si Ellison na manirahan sa kanya ngunit hindi alam kung paano ito ilabas. Si Ellison, na napansin ang kanyang pag-aalangan, biglang naalala ang mga salita ni Vern Foster. Tinanong niya, dapat ba akong lumipat sa pugad ng dragon sa sandaling natapos ang konstruksyon? Naririnig ito. Agad na nasisiyahan si Rurin, seryoso ka ba? Iginiit niya na hindi na may back out si Ellison. Lumipas ang isang panahon, ang pagtatayo ng yungib ay kumpleto na 70%. Ang pakikinig sa Rurin na ito ay nalulugod. Magandang trabaho, sabi ni Ellison habang naglilingkod kay Galtzer ang kanyang pagkain. Hindi pa rin namin binayaran ang aming mga utang. Binigyan mo pa kami ng lupa upang may tayo ang nayon ng Dwarven. Sa sandaling ito, ipinapaalala ni Miltane kay Ellison na dahil sa pagtaas ng populasyon ng Baron Eric, dapat din nilang palawakin ang isang kamalig. Sumang-ayon si Ellison sa kanyang mungkahi, na nagpapahiwatig na maaaring kailanganin ang isa pang pag-upa ng patas. Samantala, ang aroma na lumilipad mula sa restoran ay nakakaakit ng atensyon ng isang kapatid na lalaki at kapatid na hindi kumakain ng disenteng pagkain sa mahabang panahon. Dumating sila sa restoran na may hawak na isang recruitment poster ng Ellisons, nagtanong kung may pagkakataon na mag-apply para sa isang trabaho. Nang makita ito, nagulat si Ellison dahil iyon ay isang flyer na itinapon niya hindi pa nakaraan. Saan mo ito nahanap? Naririnig ito, naging kinakabahan si Lynn, at ang dalawa ay nag-atubiling ipaliwanag ng malinaw. Sinenyasan sila ni Ellison na huwag maging kinakabahan at ipagbigay alam sa kanila na ang restoran ay naghahanda na gumawa ng mga bagong poster ng recruitment. Ngayon ay maaari tayong makipag-usap habang kumakain, isinasaalang-alang ang malamig na panahon, naghanda si Ellison ng ilang mainit na pagkain para sa kanila. Una niyang tinanggal ang karne ng wukos sa mantikilya upang i-lock ang mga lasa, pagkatapos ay sa isa pang kawali, pinirito niya ang mga sibuyas, bawang, at mga kabute. Kapag nagsimula silang kulayan, idinagdag niya ang mga kamatis at patatas, na sinusundan ng ilang mga pampalasa, beer, at karne ng wuko na magluto ng magkasama, nang hindi kinakailangang magdagdag ng MSG upang matiyak na ang mga lasa ay nanatiling dalisay. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Ellison ngunit iwiwaisak ang isang maliit na MSG sa dulo. Matapos mag-simmering sa mababang init para sa isang habang, ang masarap na wukosto ay handa na. Si Lint ay hindi kapani-paniwalang sumabog ang isang piraso ng karne na may isang kutsara, hindi alam kung gaano katagal ito. Mula noong siya ay huling kumain ng karne, sinenyasan sila ni Ellison upang matulungan ang kanilang sarili, dahil nagluto siya ng sapat na bahagi. Ang mga kapatid pagkatapos ay kinain ng pagkain ng masigla. Sa bawat kagat, ang karne ng wuka ay chewy ngunit natatanging malambot sa loob, at ang mayamang sarsa ay gumawa ng bawat kagat na kumalat sa init sa buong kanilang mga katawan. Agad nilang pinasalamatan si Ellison, dahil ito ang pinakatetis na pagkain na kanilang kinain mula pa ng isilang. Pagkatapos, tinanong ni Ellison kung bakit nais nilang magtrabaho dito.
Sinabi ni Lin na siya at ang kanyang kapatid na babae ay labis na nasiyahan sa pakikipagtulungan sa mga hayop at nadama na makaramdam sila ng trabaho. Pagkaraan nito, tinanong ni Ellison ang opinyon ni Elena, at agad niyang naramdaman na nagtatagos sila ng iba pa, na kinakabahan muli ang mga kapatid. Lin likas na tinakpan ang kanyang sariling mga kamay. Paalalahanan sila ni Ellison na ang pagsisinungaling ay gagasto sa kanila ng kanilang pagkakataon sa trabaho. Nag-atubiling, isinara nila ang mga bendahes sa paligid ng kanilang mga kamay, na inilalantad ang malinaw na mga marka ng mga poso sa kanilang mga palso. Ang paghahayag na ito ay nagulat sa lahat ng naruroon. Kayo ba ang mga kriminal? Gusto ni Matt na ipaliwanag, ngunit pinigilan siya ni Lin, na sinasabi, hindi. Humingi ng tawad si Lin sa pagtatago ng kanilang pagkakakilanlan, ngunit sinabi niya na hindi nila sinasaktan. Alam na ang pag-upo sa kanila ay maaaring magdala ng hindi kanais-nais na problema, lumingon siya. Inaasahan ni Matt na sasabihin niya kay Ellison ang katotohanan dahil hindi sila tulad ng mga kriminal. Tumugon si Lin, ang aming pagkakakilanlan bilang mga kriminal ay hindi maaaring mabago. Kahit na hindi ako gumawa ng mga dahilan para sa nangyari noon, hindi ko ikinalulungkot ang mga desisyon na ginawa ko. Noon lamang, hindi tinanong ni Matt, hindi mo ba pinagsisisihan na hindi tinatapos ang pagkain? Ito ay nakagulat na si Lin, na nag-atubili ng ilang sandali at pagkatapos ay tumawa, na nagsasabing, marahil ng kaunti, sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, talagang wala kaming pagkakataon na tapusin ito. Sa gabi, nagtaka si Rurin kung bakit hindi sila napili, at alam ni Ellison na tila may kwento na sasabihin, ngunit kung hindi nila malinaw na ipaliwanag, wala akong magagawa. Bukod dito, ang mabilis na pagpapalam sa kanila na sumali ay maaaring maglagay ng ment at miltain sa isang problema, kaya kailangan nating maunawaan ng malinaw ang sitwasyon. Sa katunayan, mahirap makahanap ng mga subordinate. Sam-asang-ayon si Rurin. Noon lang, napansin ni Ellison na nawala ang mga pampalasa, at agad siyang naglagay ng isang gintong barya sa magic bilog. Sinamahan ng paglabas ng mahika, ang mga produkto mula sa totoong mundo ay lumitaw sa harap niya. Ngunit sa oras na ito, sa ilang kadahilanan, nadama niya ang hindi pangkaraniwang pagod, na iiba sa dati. Bago siya makapagreaksyon, nawalan siya ng malay at bumagsak ng labis sa lupa. Ang eksenang ito ay iniwan si Rurin sa isang pagkawala. Sa gitna ng patuloy na mga tawag ni Rurin, sa wakas ay muling nabigyan ng malay si Ellison, na tiniyak ang Rurin na hindi kinakabahan, na nagsasabi na ito ay isang pag-ubos lamang ng kanyang mahiwagang kapangyarihan. Gayunpaman, si Rurin ay hindi madaling niloko, siya ay nag-retort, ngunit ikaw ay isang antas ng siyam na mage. Upang payagan si Ellison na magpahinga ng maayos, sinabi ni Rurin na maaari niyang sakupin ang mga gawain. Nadama ni Ellison na ito, ngunit nabanggit din doon ay isang bagay na kailangan niyang gawin. Maya-maya pa, ang pag-ungol ni Rurin sa sarili, sinabi ko sa kanya na ako may magagawa, ngunit paano niya ako hihilingin na magluto? Samantala, ang mga kapatid ay naghahanap pa rin ng trabaho, ngunit ang mga tao sa bayan ay tatanggihan sila dahil sa mga marka ng kriminal sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit pinili nilang pumunta sa restoran sa mga suburb. Marami na silang naranasan at hindi na nag-aalala tungkol sa mga opinyon ng iba. Ngunit ang isang pusa sa malapit ay natakot sa kanila, ang balahibo nito na nakatayo sa dulo. Ito ay naging ninakaw nila ang mangkok ng pagkain ng pusa, na pinaparamdam na sila ay naging tunay na mga kriminal. Ngunit sa susunod na segundo, biglang nagyelo si Lin dahil ang pusa ay sumigaw ng walang awa matapos na makuha ang mangkok nito. Nang makita ito, hiniling ni Matt sa kanyang kapatid na ibalik ang plato. Noon lang, isang tao ang nakakuha ng pansin. Nakita nila ang figure ng supervisor ng konstruksyon na si Ratanda. Sa hindi inaasahan, sa oras na ito, hindi pa rin niya papayagan ang mga kapatid. Galit na galit si Lin, pagiling ng kanyang mga ngipin, handa nang harapin si Ratanda, ngunit pinigilan siya ni Matt dahil nahuli-muli ay nangangahulugang higit sa 2 taon lamang sa bilangguan. 2 taon na ang nakalilipas, nang ang Drake City ay nasa ilalim ng konstruksyon. Ang supervisor ng konstruksyon na si Ratanda ay namamahala sa pangangasiwa sa konstruksyon. Siya ay malabo, nagustuhan na samantalahin, at partikular na binubuli ang mga manggagawa ng pribado.
Minsan, ginugulo niya ang isang babae nang ang mga kapatid ay nag-ambala sa kanya. Sa oras na iyon, ang pagbuo ng numero ng 3 sa site ay gumuho, at ang ilang mga manggagawa ay may pinsala. Ang pamilya ng babae ay nasa site na iyon, kaya't nagmadali siyang tumakbo. Sa sandaling iyon, nagalit si Ratanda at pinagalitan ang mga manggagawa sa hindi maayos na paggawa ng kanilang mga trabaho. Nagtalo ang mga manggagawa na sinundan nila ang mahigpit na mga pamantayan sa konstruksyon, ngunit biglang sumira ang mga sumusuporta sa mga haligi, na pinaghihinalaang mayroong problema sa mga materyales sa gusali. Nahaharap sa kanilang pagtatanong, agad na inutusan ni Ratanda si Lint na arestuhin at sinimulang matalo siya. Naniniwala si Ratanda, kahit na pinalabas niya ang materyal na pera ng mga manggagawa, wala siyang magawa sa mga manggagawa. Nang makita ito, humakbang si Matt upang humingi ng kapatawaran, ngunit inihayag ni Ratanda ang isang nakangiting ngiti, ang kanyang tingin ay naging masungit. Kung handang bayaran ni Matt ang kanyang nasugatan na puso, maaari niyang pabayaan ang mga kapatid. Naririnig ito, nagalit si Lint, napalaya ang kanyang mga pagpigil sa lahat ng kanyang lakas, at isinubod sa Ratanda, sinuntok siya ng husto na lumala ang kanyang mukha. Ngunit hindi yun sapat, ang galit ni Lint ay hindi nakalulugod, at kahit na ang mga gwardya ay hindi mapigilan siya. Pagkaraan nito, ang mga kapatid ay ipinadala sa bilangguan at na-incarcerated sa loob ng 2 taon. Hinimok ni Matt si Lint na huminahon, habang sa kabilang linya, si Ratanda ay malinaw na nagagalit. Dahil hindi nila nakita sina Lint at Matt, nagalit si Ratanda at agad na sinampal ang isa sa kanyang mga subordinate sa malapit na hindi nang ahas na magsalita. Noon lang, bumalik si Elena mula sa restoran ni Ellison at nangyari na nakatagpo ni Ratanda. Agad siyang nagbubunga ng mga nakakahamak na hangarin at lumapit upang mapigilan si Elena sa ilalim ng pagtatanong. Sa kabilang panig, dahil kay Ellison na sumisipsip ng enerhiya ng kakanyahan ng kristal, ang kanyang mahika ay nag-ambala sa panahon ng paghahagis ng spell. Ngayon ay dapat niyang ihinto ang pagsipsip mula sa pinagmulan. Matapos ang lahat ng ito, nahiga si Ellison upang magpahinga, inaasahan ang hating gabi na merienda na naghahanda para sa kanya. Si Ellison ay may malaking pananampalataya sa kanyang mga kasanayan sa pagluluto. Pagkatapos ng lahat, napanood siya ni Rory na nagluluto ng maraming taon. Gayunpaman, mayroon siyang isang nakakagambalang pakiramdam ng foreboding. Matapos ang mga pagsisikap ni Rurin, ang isang lihim na recipe para sa mga piniritong itlog na may mga kamatis ay sa wakas handa na, ngunit ang resulta ay mas mababa sa kasiya siya. Hindi ito mukhang mga piniritong itlog. Alam ni Rurin na kung kinain ito ni Ellison, maaaring mamatay siya sa lugar. Bigla, naisip niya si Elena, pakiramdam na kung maaari siyang magdagdag ng kaunting pagpapagaling na magic mula sa duwende, maaaring malutas ang problema. Ngunit ang isyo ay hindi niya mahanap si Elena dahil wala siyang amoy. Mabilis, naisip ni Rurin ang isa pang lunas, na upang bumili ng isang bahagi mula sa tabi ng restoran sa tabi ng pintuan. Ngunit tulad ng paglabas niya, nag-atubili siya, dahil palaging inaalagaan siya ni Ellison, at ngayon na ito ay sa kanya upang alagaan siya, naramdaman niyang walang magawa. Samantala, ang hindi handa na Elena ay mabilis na nakuha. Ito ay lumiliko na binisita ni Ratanda ang klinika ni Elena bago, ngunit hindi para sa medikal na paggamot. Naghahanap ako ng isang tao, nakikita mo. Hanggat sinasagot mo ako ng mabuti, ipapadala kita sa iyong paraan. Tanong ni Ratanda habang inilalagay ang hood ni Elena. Kung hindi ka masagot, personal kong inaasahan ang higit pa. Lint at Matt, alam mo ba kung nasaan ang mga kapatid na iyon? Naririnig ang kanilang mga pangalan, si Elena ay labis na nagulat. Samantala, naisip ng subordinate ng Ratanda, ang baluktot na bastard na ito, paano malalaman ng isang duwende ang 2 tao na makalabas lamang sa bilangguan? Walang paraan na malalaman niya. Sa hindi inaasahan, sumagot si Elena na alam niya kung nasaan sila, na nag-iiwan kay Ratanda at ang kanyang subordinate na dumbfounded. Sa oras na ito, habang siya at ang kanyang mga subordinate ay hindi binibigyang pansin, lihim na pinalayas ni Elena ang isang spell na gumawa ng Ratanda at ang kanyang subordinate na bumalik. Pagkatapos ay kinuha niya ang pagkakataon na makatakas. Nagalit, nagpasya si Ratanda na ipakita ang duwende kung gaano siya kakilakilabot. Tulad ng pag-abot niya muli upang kunin muli si Elena,
isang kamao ang biglang bumagsak sa kanyang mukha. Ito ay si Lint ang sumakit. Hindi na niya tiisin ang mga aksyon ng kontrabida, at tumayo si Matt sa pamamagitan ng kanyang kapatid, na sumusuporta sa kanyang desisyon.